sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kaistorya na nakikinig ngayon. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Joey. Matagal na akong taga-subaybay ng inyong programa, Papa Dudut. Hanggang ngayon na nandito ako sa Maynila, nagtatrabaho bilang isang delivery rider ay ikaw lang ang pinakikinggan ko. Una kitang pinakinggan noong ako ay na-stuck sa isang waiting shed. Habang nagpapalipas ng oras ay narinig ko ang pamilyar mong boses sa cellphone ng kasama ko. Simula noon ay ikaw na ang kasama ko sa bawat biyahe. Lalo na kapag malayo ang dinideliver ko at kailangan ko ng kwentong magpapatatag sa akin. Ngayong araw ay gusto kong ibahagi ang isang bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong nasa probinsya pa ako sa Mindanao. Alam mo naman sa amin, kilala ang lugar namin sa naglalakihang mga talon at malamig na tubig. Pero ang barangay namin ay medyo liblib. Napapaligiran ang bahay namin ng malalagong puno ng niyog, mangga at matatayog na kawayan na kapag umihip ang hangin ay para bang may ibinubulong. Bilang panganay na lalaki sa pamilya, ako naging katuwang ng aking ina sa lahat ng bagay. Malayo kasi si Papa noon, nagtatrabaho sa barko para mapag-aral kami. Kaya ako ang tumatayong lalaki sa bahay. Mula sa pag-iigib ng tubig hanggang sa pagsisiguradong nakalak ang lahat ng pintuan bago matulog. Ako ang inuutusan ni Mama. Noong panahong yun ay masaya ang aming pamilya dahil may inaasahan kaming bagong miyembro. Ang nagdadalang taong si Mama sa aming bunsong kapatid. Dahil buntis siya ay mas lalo akong naging maingat. Ayaw ko kasi siyang mapagod o magbuhat ng mabibigat. Kaya halos lahat ng gawaing bahay ay ako na ang gumagawa. Tuwing gabi, bago kami matulog ay madalas kaming magkwentuhan ni Mama sa aming maliit na veranda. Ang tanging liwanag lang namin doon ay ang isang dilaw na bumbilya na nakasabit sa kisame. Pinag-uusapan namin ang mga pangarap namin kapag nakauwi na si Papa mula sa abroad. Joey, kapag nakauwi na ang Papa mo, ipapasimento na natin itong bakod natin para mas ligtas kayo. Sabi ni Mama habang hinihimas ang kanyang malaking tiyan. Damang-dama ko ang saya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Ang akala ko ay wala kaming kaaway. Hindi ko alam na may nagmamasid na pala sa amin mula sa madidilim na bahagi ng gubat na nakapaligid sa aming bakuran. Isang hapon habang nagwawalis ako sa tapat ng bahay, napansin ko ang aming kaisa-isang ilaw sa poste na malapit sa gate. Napansin ko na mausok ito at tila may spark sa loob. Kaya maya pa ay narinig kong pumutok ang bumbilya at tuluyang namatay ang ilaw. Naging usap-usapan ito ng mga kapitbahay namin dahil yun lang ang nag-iisang liwanag sa aming madilim na kalsada tuwing gabi. Kapag namatay yun, ang buong dulo ng aming kalye ay magiging parang isang malaking itim na butas. Sinubukan naming itawag ni Mama sa opisina ng kuryente ang tungkol sa sirang poste. Pero dahil nga sa liblib ang pwesto namin ay sinabing matatagalan pa bago sila makapagpadala ng tao para palitan ang bumbilya. Marami pang inaayos sa kabilang barangay, Ma'am. Baka sa susunod na linggo pa kami makarating dyan. Ang sabi sa kabilang linya. Dito na ako nagsimulang maging balisa. Alam mo yung pakiramdam na may kutob ka. Hindi ko may paliwanag,
pero parang ayaw ko na maging madilim ang paligid ng bahay namin, lalo na't buntis si mama. Nang sumapit ang dilim nung gabing yon, Papa Dudut, naging kakaiba ang atmosfera. Tanging ang maputlang liwanag na lang ng buwan ang nagbibigay ng hugis sa mga punong kahoy sa labas. Ang mga puno ng niyog ay parang mga higanting nakatayo at nagmamasid. Ang dating kampanteng gabi ay napalitan ng kaba. Sobrang itim ng paligid na kahit ang sarili mong kamay ay halos hindi mo na makita kapag lumabas ka sa biranda. Pumasok na kami ni Mama sa loob at sinigurado kong lahat ng bintana ay nakasarado ng mahigpit. Habang nakaupo ako sa sala at nagbabasa para sa exam kinabukasan, bigla akong nakarinig ng isang malakas na tunog mula sa itaas ng aming bahay. Parang may isang bagay na tumalon mula sa bakod papunta sa aming bubungan. Tumigil po ako sa pagbabasa at pinakinggan ang paligid. Inisip ko kaagad na baka pusa lamang ito ng kapitbahay o kaya naman ay yung malaking aso na mahilig gumala sa gabi. Sanay na naman ako sa mga pusang naghahabulan sa bubong simula noong bata pa ako. Kaya hindi ko muna binigyan ng pansin. Pero makalipas ang ilang minuto, nagbago ang tunog. Hindi na ito yung mabilis na takbo ng pusa. Narinig ko ang mahihinang gasgas ng mga kuko sa yero. Tila may isang nilalang na gumagapang ng dahan-dahan mula sa gilid ng bubong patungo sa mismong gitna, kung saan naroon ang kwarto ni Mama. Mabagal ang galaw nito at parang naninigurado sa bawat hakbang. Kahit medyo kinakabahan ay pilit kong kinalma ang sarili ko. Pusa lang yan, Joey. Huwag kang praning, bulong ko sa sarili ko. Bago ako tuluyang dalawin ang antok sa sofa ay narinig ko ang isang huling kalabog sa bubong. Bago tuluyang tumahimik ang buong gabi. Isang mabigat na bagsak na tila may nakadapo na roon at hindi na gumagalaw. Akala ko talaga ay tapos na ang lahat at nakatulog na ang pusa o baka umalis na ito. Hindi ko alam, Papa Dudut, na yun na pala ang simula ng isang mahabang gabi ng pagmamasid sa amin. May isang mata na palang nakatingin sa loob ng bahay namin mula sa siwang ng bubong at ang punteriya niya ay ang buhay na nasa loob ng tiyan ni Mama. Noong sumunod na gabi parang may alarm clock na naman itong naririnig ko sa itaas. Eksaktong 10:00 na ng gabi. Narinig ko na naman yung pamilyar na yabag sa itaas ng aming kisame. Pero sa pagkakataong ito ay mas mabigat na ang tunog ng bawat hakbang. Hindi na ito yung kasing gaan ng pusa na madaling tumalon. Parang isang bagay na ito na may bigat na katulad ng sa tao o malaking aso. Ramdam ko ang bawat diin ng bigat sa yero ng bubong namin. Dahil sa inis at kaba, kumuha ako ng walis tambo at sinubukan kong kumatok ng malakas sa kisame. Gusto ko lang siyang itaboy o takutin para umalis na siya. At huwag kaming gambalain, Papa Dudut. Noong kumatok ako, tumigil naman yung kaluskos sa itaas. Nanahimik ang paligid ng mga ilang minuto. Kaya akala ko ay nakasapat na yon para mapaalis siya. Pero Papa Dudut, nagkamali ako. Pagkalipas lang ng 10 minuto ay bumalik ang kaluskos pero mas mabagal na ngayon na parang nangaasar pa sa akin. Parang sinasabi niya na alam niyang nandun ako sa ilalim pero wala akong magagawa. Sinabihan ko si Mama tungkol dito habang naghahanda kami ng hapunan. Ma, naririnig mo ba yung sa taas? Parang naglalakad na naman, sabi ko sa kanya. Pero si Mama, dahil siguro abala siya sa pagtitiklop at pag-aayos ng mga bagong biling gamit para sa baby na paparating, ay hindi siya masyadong nabahala. Ang sabi lang niya, baka malaking pusa lang yan na naghahanap ng pwesto na matutulugan dahil malamig sa labas. Dahil nga sa sinabi ni Mama, medyo naging kampante rin po ako. Iniisip ko na baka nga pusa lang talaga ito
na mas malaki kesa sa kapangkaraniwan. Kinabukasan, lumabas ako para bumili sa tindahan. Doon nakasalubong ko ang isa naming kapitbahay na si Mang Tino. Napansin ko na mukhang puyat siya at talagang balisa ang kanyang mga mata. Parang hindi siya nakatulog ng maayos. Tinanong niya ako bigla, "Joey, narinig mo ba ang tunog ng tiktik sa paligid natin tuwing gabi? Parang may paikot-ikot dito sa area natin itong mga nakaraang araw." Doon lang talaga nag-sink in sa akin ang lahat, Papa Dudut. Ang akala kong pusa sa bubong ay baka hindi pala hayop. Bigla ko naalala ang buntis kong ina sa bahay at ang turo sa amin tungkol sa tiktik na mahilig sa mga nagdadalang tao. Bigla ko nakaramdam ng matinding kagustuhan na protektahan ang pamilya ko. Nang sumapit na naman ang dilim ay hindi na ako mapakali. Mas naging matalas ang pandinig ko sa bawat huni ng insekto sa labas ng bahay. Habang nakaupo ako sa sala ay narinig ko ang isang mahinang tunog. Tik tik tik. Hindi ito malakas, Papa Dudut. Sabi ng mga matatanda sa amin sa Mindanao, kapag mahina ang tunog ng tiktik, ang ibig sabihin ay malapit lamang ito sa iyo. Alam ko na mga oras na yon na nandun lang siya sa labas o sa taas namin. Dahil sa takot ko para kay mama ay hindi na ako nagtangkang matulog pa. Nagpa siya akong magbantay sa bintana habang patay ang lahat ng mga ilaw sa loob ng bahay para hindi ako makita mula sa labas. Nakatitig lamang ako sa malaking puno ng mangga sa tapat ng aming gate. Naghahanap ako ng anumang senyales ng paggalaw ng mga sanga. Pagkalipas ng ilang sandali ay may nakita akong kakaibang figura na nakakapit sa isa sa mga sanga. Hindi po ito gumagalaw at nakasabit lang siya doon at tila nakatitig ng diretsyo sa bintana ng kwarto ni Mama. Halos 10 minuto siyang nandun. Hindi kumukurap. Hindi gumagalaw. Nanigas ako sa takot sa kinakatayuan ko habang pinapanood ko ang figurang yon. Nang kumurap ako ng isang beses ay bigla itong nawala na parang bula sa gitna ng kadiliman. Kahit na anong hanap ko sa mga sanga ay wala na akong nakitang kahit na ano. Hindi na ako nakatulog hanggang sa sumikat nga ang araw dahil iniisip ko kung bakit kami ang pinupuntirya niya. Bakit sa dinami-dami ng bahay sa barangay namin ay sa amin siya pabalik-balik. Nang sumunod na gabi ay dumating na naman siya. At dahil sa halo-halong inis at takot na nararamdaman ko ay binigyan ko na lamang siya ng pangalan. Para hindi ako masyadong matakot ay tinawag ko siyang Noynoy. Sa ganitong paraan pakiramdam ko ay nababawasan ang kapangyarihan ng takot sa puso ko. Dahil binigyan ko siya ng pangalan ng tao. Tuwing maririnig ko ang kaluskos ay sasabihin ko sa sarili ko na ayan na naman si Noynoy. Tinanong ko si Mama habang nagkakape kami. "Ma, hindi ka ba natatakot sa mga naririnig natin gabi-gabi?" Ngumiti lamang si Mama at sinabing sanay na siya sa mga ganoon sa probinsya namin noong dalaga pa siya. Pero inamin din niya na nagtataka siya kung bakit parang porsigido si Noynoy na bumalik-balik sa bahay namin. Naisip ko na baka dahil wala si Papa sa tabi namin. Iniisip ni Noynoy na mahina kami at wala kaming laban dahil dalawa lang kaming nandito. Nang gabing iyon ay sumumpa ako sa sarili ko, Papa Dudut. Habang tinitignan ko ang malaking tiyan ni Mama, sinabi ko na ako na ang tatayong haligin ng tahanan habang wala si Papa. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa kanya o sa kapatid ko na hindi pa isinisilang. Kahit na ano pang gawin ni Noynoy, handa akong lumaban para sa kanila. Maaga akong nagising kinabukasan na ang bigat-bigat ng pakiramdam. Pero ang isipan ko ay punong-puno ng plano. Hindi pwedeng ganito na lamang kami gabi-gabi na laging naghihintay kung kailan dadapo si Noynoy sa itaas namin. Agad akong humarap sa computer at nagsimulang mag-search kung paano ba talaga ang tamang paraan para labanan ang isang tiktik. Doon ko nalaman ang mga bagay na talagang nagpatayo ng balahibo ko. Nabasa ko na ang tiktik daw ay isang nilalang na kabaligtaran o yung tinatawag nilang reversed. Doon ko naintindihan na ang huni nito ay sadyang ginawa para malito ang tao.
Kapag malakas at malinaw ang huni ng tiktik ay ibig sabihin ay malayo pa ito sa iyo. Pero kapag ang huni ay naging sobrang hina na parang bulong na lamang, ang ibig sabihin ay nasa tabi mo na pala ito o nasa itaas mo na mismo. Pati ang direksyon ng tunog ay mapanlin lang din. Ang akala mo ay nasa harapan mo siya. Dahil doon galing ang boses. Pero ang totoo ay nasa likod mo na pala. Ang mahaba at manipis nitong dila na unti-unting bumababa mula sa kisame. Dahil nga sa mga nalaman ko ay hindi ako nag-aksaya ng panahon. Inihanda ko ang lahat ng pwedeng maging sandata ko. Kumuha ako ng ilang pares ng matitigas na tsinelas, mga pinagtabasan na matitigas na kahoy mula sa likod bahay, at ang pinakamalakas naming flashlight na bago pa nga ang mga baterya. Nilagay ko ang lahat ng ito sa sala, malapit sa pwesto ko kung saan ako madalas magbantay. Handa na akong tapusin ang panggugulo ni Noynoy sa katahimikan ng bahay namin. Nang sumapit ang gabi ay nagsimulang umulan ng bahagya. Dahil basa ang yero, alam ko na magiging mas madulas ang bubong namin. Pero alam ko rin na hindi yon magiging hadlang para kay Noynoy. Inayos ko ang pwesto ko sa sofa, pinatay ko ang lahat ng ilaw para hindi niya mahalata na gising pa ako. Nakahanda ng lahat ng ibabato ko sa isang tabi. Nakaayos ayon sa bigat para madali kong madampot. Maya-maya pa ay narinig ko na ang pamilyar na tunog. Plok, yun ang tunog ng paglapag ni Noynoy sa bubungan. Pero ibang pattern ng paggalaw niya ngayon. Mas malikot siya at paikot-ikot ang kanyang paggapang sa yero. Rinig na rinig ko ang kaluskos habang iniikot niya ang kabuuan ng bahay. Parang sinusukat ni Noynoy kung saan bahagi ng kisame ang pinakamahina o may butas para doon niya may pasok ang kanyang mahabang dila patungo sa kwarto ni Mama. Inayaan ko lang muna siya. Sa loob ng halos 30 minuto, pinakinggan ko ang lahat ng bawat pattern ng gapang niya. Gusto kong malaman kung saan siya hihinto ng matagal. Sa pagkakataong ito, Papa Dudut, ay naramdaman ko na hindi na ako ang biktima na nanginginig sa takot. Ako na ang mangangaso na naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Nang tumigil na ang kaluskos sa tapat mismo ng kwarto ni Mama, alam kong doon na siya magsisimulang gumawa ng masama. Dahan-dahan kong kinuha ang unang tsinelas na nasa tabi ko. Buong lakas ko itong binato pa itaas direkta sa kisame kung saan ko narinig ang huling yabag. Plak! Tumama ang tsinelas sa yero at lumigay ito ng nakakabinging tunog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Narinig ko ang mabilis na kaluskos ng matatalas na kuko sa ibabaw. Tila nairitaw na bigla si Noynoy sa ginawa ko. Ang tunog ng kanyang mga kuko sa yero ay parang tunog ng bakal na kinakamot ng mabilis sa simento. Imbis na matakot ay mas lalong nag-init ang dugo ko. Kinuha ko naman ang isa sa mga matitigas na kahoy na inihanda ko. Gamit ang buong puwersa ng aking katawan ay binato kong muli ang kahoy sa kisame. Ang tunog ng tama ng kahoy sa yero ay sinundan ng isang kakaibang ungol. Hindi ito galing sa pusa at lalong hindi galing sa tao, at para itong ungol ng isang nasaktang hayop na may kasamang galit. Bigla na lang narinig ko ang isang napakalakas na pagpag na mga pakpak mula sa itaas, Papa Dudut. Ang tunog na yon ay parang sa mga dragon na napapanood ko sa mga pelikula. Sobrang lakas ng hangin na nililikha ng pagpag ng kanyang mga pakpak na naramdaman ko hanggang sa loob ng bahay dahil nagbabibrate ang mga bintana namin. Mabilis akong kinuha ang flashlight ko at binuksan ang pinto ng sala. Tumakbo ko palabas sa gitna ng kadiliman at ulan. Itinutok ko ang malakas na ilaw sa direksyon kung saan ko narinig ang huling tunog ng pakpak. Patungo sa malaking puno ng buli na nasa gilid ng aming bakuran. Sa gitna ng liwanag ng flashlight ay doon ko nakita ang pinakapangit na mukhang nasilayan ko sa buong buhay ko. Nakakapit siya sa puno, mahaba ang kanyang buhok na gulo-gulo at ang mata niya ay pulang-pula na tila nagbabaga sa kadiliman.
Nakita ko rin ang kanyang matatalim na ngipin habang nakabuka ng kaunti ang kanyang bibig na tila handang lapain ang kahit na anumang humarang sa kanya. Nang direktang tumama ang liwanag ng flashlight ko sa mukha ni Noynoy, umatungal siya ng mahina. Isang tunog na parang nasasaktan sa ilaw. Mabilis siyang bumitaw sa puno at muling ipinagpag ang kanyang dambuhalang mga pakpak para lumipad sa malayo. Sa sobrang laki ng mga pakpak nito ay parang sinakop nito ang kalahati ng puno bago siya tuluyang nawala sa itim na kalangitan. Nanatili ako nakatayo sa labas ng ilang minuto. Kahit pa nababasa na ako ng ulan. Nanginig pa rin ang kamay ko na hawak ang flashlight. Pero punong-puno ako ng adrenaline. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Sa wakas, Papa Dudut, napaalis ko rin ang nilalang na halos 1 linggo nang nanggugulo sa amin at nagbibigay ng pasakit sa isipan ko. Kinabukasan, paakyat ng araw, kinuha ko ang hagdanan at tinignan ko ang aming bubungan. Doon ko napatunayan na hindi lamang imahinasyon ang lahat ng mga narinig ko. May mga malalalim na gasgas sa yero, mga bakas na tila iniwan ng matutulis at matitigas na kuko na pilit na kumakapit sa madulas na bubungan. Tinignan ko ang mga bakas na yon. Alam ko na simula sa araw na ito ay makakatulog na ng mahimbing si Mama at masisigurado ko na ang kapatid ko ay isisilang sa isang bahay na ligtas at payapa. Pagkatapos noon, Papa Dudut, tila ba bumalik sa normal ang lahat sa paligid ng aming bahay. Nakatulog na ng maayos si Mama at maging ako ay nakabawi na rin sa lakas mula sa halos 1 linggong puyat at pagbabantay. Akala ko talaga ay tapos na baka natakot ko na siya ng husto para hindi na bumalik pa. Pero makalipas ang ilang araw ay dumating ang balita sa aming barangay na may mga aso sa kabilang kanto na natagpuang patay. Ang nakakatakot ay tila kinuha ang mga loob nito o yung mga lamang loob. Walang ibang sugat sa katawan kundi isang butas lang. Alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga umaalis si Noynoy. Lumipat lamang siya ng teritoryo dahil naramdaman niyang may lumalaban sa bahay namin. Kahit tahimik ang gabi ay hindi ko pa rin ibinababa ang aking depensa. Lagi pa rin nakahanda ang flashlight sa tabi ng aking unan at bawat kaluskos ng dahon sa labas ay pinakikinggan kong mabuti. Isang hapon pinuntahan ko yung puno ng buli kung saan ko huling nakita si Noynoy na nakakapit noong gabi ng aming engkwentro. Nagulat ako sa nakita ko, Papa Dudut, ang mga dahon sa paligid ng puno ay tila nasunog o nalanta ng mabilisan. Kahit na maulan naman ang panahong yon. May nakita rin akong malapot at may itim na likido sa katawan ng puno. Sobrang baho ng amoy nito. Parang nabubulok na karne na itinambak sa ilalim ng initan. Iniisip ko kung dugo ba yon ng tiktik o baka naman laway na naiwan niya habang nakamasid sa amin. Dahil doon, nagpa siya akong lagyan ng asin at bawang ang buong paligid ng punong yon para siguradong hindi na siya muling tatambay doon. Hindi nga nagtagal ay isang malakas na bagyo ang pumasok sa aming probinsya. Nagdulot po ito ng napakalakas na ulan at hangin na halos yumanig sa aming maliit na bahay. Ang ingay ng yero dahil sa hangin ay tila nagpapabalik sa alaala ko tungkol sa mga kaluskos ni Noynoy. Sa bubungan, nawala ng kuryente sa buong lungsod, kaya naging balot ng total darkness ang paligid. Tanging ang dagundong lang ng kulog ang maririnig mo. Pero ramdam ko na may iba pang kasabay ang hangin ng gabing yon. Sa gitna ng bagyo ay narinig kong muli ang mahinang tik-tik na sumasabay sa patak ng ulan sa aming bintana. Alam ko na ginagamit ni Noynoy ang ingay ng bagyo para makalapit ng hindi napapansin. Dahil sa takot ko na baka mapasok kami ay pinatulog ko si Mama sa sala para mas madali ko siyang mabantayan. Hawak ko ang aking flashlight sa isang kamay at sa kabila naman ay ang matalim na itak na hiniram ko pa sa kapitbahay naming magsasaka. Habang nagbabantay, isang malakas na hampas ng hangin ang nagpabukas sa isa naming bintana sa kusina.
Sa pag-ilaw ko doon ko nakita ang isang mahabang dila na tila sumisilip sa siwang ng bintana. Gumagalaw na parang ahas. Mabilis ko itong hinampas ng hawak kong kahoy at narinig ko ang isang matinis na tili na halos malunod sa tunog ng ulan. Agad kong sinarado ang bintana at itinali ko ito ng mahigpit gamit ang makapal na kable ng kuryente. Nang tumila ang ulan at sumikat ang araw ay nakatawag sa wakas si Papa mula sa abroad. Tinanong niya kung kumusta na kami sa gitna ng bagyo. Hindi ko na sinabi ang tungkol kay Noynoy para hindi na siya mag-alala sa barko. Pero hiningi ko ang payo niya kung paano ba talaga masisiguro ang seguridad ng bahay. Sabi pa ni Papa, Joey, maglagay ka ng mga matatalas na bagay o alambre sa mga siwang ng bubong at kisame. Sinunod ko ang payo niya, buong hapon akong nag-ayos ng mga wire at matatalim na pako sa paligid ng aming kisame para wala nang makagapang doon. Dahil malapit na ang panganganak ni Mama ay naging masela na ang kanyang kondisyon. Madalas na siyang makaramdam ng panghihina at hindi na halos makatayo pa. Alam ko, Papa Dudut, na lalong gaganahan si Noynoy dahil sa amoy ng sanggol sa sinapupunan ni Mama. Nagdala ako ng scented oil na may amoy ng eucalyptus at hinaluan ko ng bawang para itago ang amoy ni Mama sa loob ng bahay. Bawat sulok ng bahay ay nilagyan ko ng asin. Tinitiyak na walang kahit na isang malit na butas ang maiiwan para sa dila ni Noynoy. Naramdaman ko na paikot-ikot siya sa labas. Tila nagagalit dahil hindi na siya makatungtong sa bubong namin dahil sa mga pako na nilagay ko. Isang araw ay nakipag-usap ako sa mga batang naglalaro sa kalsada. Tinanong ko sila kung may nakikita ba silang kakaibang tao tuwing gabi. Sabi ng isang bata ay may matandang lalaki raw na laging nakatayo sa ilalim ng puno ng buli tuwing papalubog na ang araw. Pinuntahan ko ang puno at nakita ko nga ang isang matanda na tila tinitignan ng aming bubungan. Nang mapansin niya ako ay mabilis siyang naglakad papalayo nang may kakaibang pilay sa paa. At ang nakapagtataka ang direksyon ng kanyang lakad ay tila kabaliktaran ng normal na lakad ng tao. Doon ko nga na-realize na si Noynoy ay maaring may anyong tao din tuwing umaga para magmanman sa kanyang mga biktima. Isang linggo bago ang panganganak ni Mama ay naging mas agresibo ang mga tunog sa labas. Hindi na lamang tiktik ang naririnig ko kundi parang mga kalmot sa pader na tila gustong gibain ang aming bahay. Isang gabi ay nakita ko ang mahabang dila ni Noynoy na sumusubok pumasok sa exhaust fan ng aming kusina. Hindi ako nag-atubili, agad ko itong binuhusan ng kumukulong tubig na may maraming asin. Ang tili ni Noynoy noong gabing yon ay narinig sa buong barangay. Isang tunog na puno ng sakit at galit. Pagkatapos noon ay tumahimik ang paligid at tila nawala ng bigat na nararamdaman ko. Maagang dinala si Mama sa ospital dahil nagsimula ng kanyang labor. Kasama ko ang aking mga kapatid, binantayan namin ang bawat galaw sa loob ng ward. Ligtas na naisilang ang bunsong kapatid ko, isang malusog na sanggol na lalaki. Ang ligaya sa pamilya namin ay hindi matumbasan. Pero alam ko na hindi pa tapos ang tungkulin ko habang nasa ospital. Nakita kong muli ang matandang lalaki mula sa puno ng bulin na nakatayo sa tapat ng nursery window. Agad akong lumapit at tinitigan ko siya ng matalim. Hudyat na hindi ako papayag. Nasaktan niya ang kapatid ko. Naglabas ako ng maliit na bote ng langis na may kasamang orasyon na ibinigay sa akin ng aming kapitbahay. Winisik ko ito sa glass window habang nakatingin sa kanya. Nakita ko siyang namilipit at mabilis na tumakbo papalayo sa madilim na parking lot. Sa pagkakataong ito ay alam ko na ang nararamdaman ni Noynoy, natalo siya. Nanatili akong gising sa tabi ng aking kapatid hanggang sa makauwi na kami ng bahay. Nang gabing yon, mahimbing na kaming nakakatulog. Napalitan na rin ang bumbilya sa poste kaya maliwanag na ang paligid.
Nalinis ko ang lahat ng bakas ng itim na likido sa puno sa likod at nagtanim ako ng mga halamang pangontra. Isang taon nang nakalipas at naglakad na ang kapatid ko. Si Papay nakauwi na rin mula sa abroad at naging mas matatag ang aming pamilya. Napagtanto ko na ang karanasang iyon ang nagpanday sa akin para maging isang tunay na lalaki. Hindi lang si Noynoy ang nilabanan ko kundi ang sarili kong takot para sa pamilya ko. Tumingala ako sa bagong ilaw ng poste at napangiti. Alam ko na kahit bumalik pa ang dilim ay handa na akong harapin ito. Salamat po sa pagkakataong maibahagi ang aking kwento, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Joey. Ang aral sa kwento ni Joey ay ang pananagutan. Bilang panganay ay hindi siya nagpadala sa takot. Sa halip ay ginamit niya ang kanyang talino at lakas para protektahan ang kanyang tahanan. Minsan sa buhay ay lilitaw ang mga noynoy o yung mga pagsubok na tila ba hindi natin kayang labanan. Pero kung meron tayong determinasyon at pananampalataya ay mapapalayas natin ang kahit na anong dilim. Isa pang mahalagang punto rito ay ang pagiging alerto. Hindi pwedeng kampante lamang tayo sa loob ng ating mga bahay, dapat ay lagi tayong handa. Hindi lang sa aswang kundi sa anumang banta na maaaring sumira sa ating katahimikan. At higit sa lahat ay huwag nating kalimutan ang liwanag at laging mananaig ang laban sa kadiliman. Basta marunong tayong lumaban. Salamat Joey sa pagiging inspirasyon sa mga kabataan ngayon. Tunay kang haligi ng inyong tahanan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.